Babae, viral ang titig kay LeBron James. Lakers, ininsulto muli ni PG-13, madali lang daw pigilan. At Stephen Curry at Draymond Green nagsimula ng magtalo. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Adidas Fashion, mabibili lamang sa halagang $1,299. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tfen.com for more high-quality shoes. During sa Los Angeles Lakers recent game laban sa Oklahoma City Thunder, ang atensyon ay hindi lamang nakatuon sa laban sa loob ng court, ngunit nag-viral rin ngayon ang isang video ng mahuli sa camera ang singer na si Madison Beer sa courtside. Kitang-kita na siya ay nakatitig kay LeBron James sa napakaraming pagkakataon. Bago pa man nila hinarap ang Dallas Mavericks, na secured na nila ang panalo laban sa OKC sa score na 112-105 at binasag ang 4-game winning streak ng Thunder. Gayon pa rin, nag-stand out sa laban at nagpakita si Davis sa kanyang performance na may 27 points at 15 rebounds at LeBron James na siyang umiskor ng 25 points. D'Angelo Russell na siyang dumagdag ng 14 points at 7 assists. Tinulungan nila ang Lakers na ma-achieve ang pang-7 panalo, kabilang ang kanilang kasalukuyang panalo ngayon laban sa Dallas Mavericks. Bukod kay Madison Beer, si Beyoncé at Rihanna rin ay laging nanonood noon sa mga laban ni LeBron James. Si LeBron ay nakikilala na sa kanyang kahusayan sa basketball court, ngunit siya rin ay nabubuo ang malalakas na ugnayan sa labas ng court. Si Beyoncé at Rihanna, dalawang global music icons, ay nakunan rin noon sa kamera sa iba't ibang okasyon at naipakita ang admiration kay LeBron. During sa panahon ni LeBron sa Heat, si Beyoncé ay kasama niyang nanood sa laban ng kanyang asawa na si Jay-Z. Ngunit sa isang sandali nakita itong nakatitig sa basketball superstar. Ang pagkakataon ay naging notable highlight at napag-usapan ng mga fans sa social media tulad sa nangyari ngayon. Si Rihanna, isang dedicated LeBron James superfan, ay napagmataan rin noong laging nanonood sa mga laban ng NBA legends sa multiple occasions. At ang isa sa most memorable instances ay during noong Game 1 ng 2017 NBA Finals. Ang passionate support ni Rihanna para kay LeBron ay naging headline noon na ipakita ang mutual admiration sa pagitan ng music sensation sa basketball icon. Sa kasamaang palad sa mga babaeng ito, si LeBron James ay nakikilala para sa kanyang pagiging athletic prowess. Ngunit kabilang na rin dito ang kanyang commitment sa kanyang pamilya kasama ang kanyang asawa na si Savannah sa loob ng 21 years. Hanggang ngayon, si LeBron ay na-established ang sarili bilang isang perpektong asawa, ama at role model. Na-maintain niya ang kanyang personal life malayo sa scandal at controversies. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Speaking of Lakers, sila ay hawak ngayon ang 21-21 record sa season at nakaupo sa pang-10 sa Western Conference. Sa nakikita, meron pa ring issue sa paligid ni na LeBron James at Anthony Davis. Isang bagay kung bakit ito ang naabot nila ngayon. Si Gilbert Arenas ay binunyag sa kanyang show na ang Clippers star na si Paul George ay sinabi sa kanya na ang Lakers ay napakadali lamang pigilan dahil sila ay naglalaro na walang gaanong shooters na nakapaligid sa mga stars. Tinanong ko si Paul George at sinabi ko na kung sakaling nakakaharap nila ang team, gaano nga ba ito kadali? At sinagot nitong, oo, ito ay madali lamang. It's easy as hell dahil ang mga taong binabantayan ko ay hindi tumitira. Tama? Ngayon, naging isa akong defensive player dahil sa ganitong sitwasyon. Ito ay napakadali lamang maglaro laban sa isang team or tao na hindi kayang gawin ang anuman. Tulad sa mga nakaraang taon, ang Lakers ay walang gaanong mga shooter specialists sa roster. Walang player sa kanila ngayon ang nakapag-shoot ng above 40%, kasama ang best statistical shooter sa season na ito, tanging si D'Angelo Russell lamang, Taurean Prince at LeBron James, ang lahat ay nakapag-shoot ng 39% sa tres. Ang player na dapat kunin nila ay isang shooting specialist kung gusto nilang maging competitive. Sa kabila sa panalo nila laban sa Dallas, ang team pa rin ay hirap sa season dahilan sa talento ng roster. Alinman na ang kakulangan na ito ay nagmula sa coaching talent or player talent, ngunit merong iilang pangangailan sila
na dapat baguhin kung gusto nilang maging playoff team sa competitive Western Conference. Sila rin ngayon ay nakalink sa mga multiple players kasama sina DeJounte Murray na siyang naging leading candidate ng team sa ngayon. Ngunit merong iilang pangangailangan sila. Si Murray ay perpektong angkop at tiyak na makakapagbago sa daan ng Lakers dahil siya ay nakapag-average ng 21 points, 4.8 assists at 4.8 rebounds sa kanyang season ngayon kasama ang shooting na umabot sa 38.3% sa tres. Siya ay pwedeng sumapi sa team bilang primary ball handler patungo sa pagiging playmaker, maging para ma-maximize nila ang catch and shoot opportunities na laging ginagawa ni LeBron at Anthony Davis. Ang Lakers ay inireport na interesado sila kay Zach LaVine sa trade talks, ngunit ang kanyang malaking kontrata ay ang pumipigil sa kanyang daan patungo sa LA. Ibang nasa ilalim sa kanilang radar bilang posibleng karagdagan ng Lakers sa lineup ay ang guard na si Tyus Jones at Malcolm Brogdon. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa sinabi nitong ni Paul George patungkol sa Lakers? Totoong shooters nga ba ang kulang ng team? Sa ibang balita naman mga kaibigan, ang Golden State Warriors ay nagdusa sa terrible loss laban sa Memphis team na siyang na-miss ang halos buong top players. Matapos pala ang laban, si Stephen Curry at Draymond Green ay inireport na nagpalitan ng salita sa locker room patungkol sa kung paano nga ba naging masama ang team sa depensa. Dahil during sa episode na tinawag na The Warriors Plus Minus Podcast, ang The Athletic na si Anthony Slater ay sinabi sa panahong locker room post-game na si Draymond at Curry ay nagtaasan ng boses habang nagkasagutan. Sila ay pinag-usapan ng mga numero at nagsalita kung gaano nga ba sila kalala sa depensa. Isa sa kanila ay naitanong kung saan nga ba sila mas nakakahigit. Tulad lang ba sa Pistons? Sino pa? Tanong sa isa sa kanila. Naiintindihan na ang frustration ng team ay nagmula sa kanilang defensive effort, isang bagay na pinagtatalunan ni Curry at Green sa locker room, ayon kay Slater. Ang depensa ang isa sa naging issue ng Warriors sa ngayon at hindi nakaduda-dudang isa sa dahilan ng lahat. Isang great defensive team sa kanilang buong dynasty, ang Warriors ay kasalukuyang naging 25th ngayon sa liga sa season na ito sa defensive rating. Bilang reference, ang team ay naging pangalawa noong 2022, ang taon na kung saan na ipanalo nila ang title. Ang elite defense ay ang laging hangad bilang requirements para sa bawat championship team at ang Warriors ay malayo sa kanilang standard ngayon na kung saan na-recognize ito ni Green at Curry. Anong masasabi niyo mga kaibigan patungkol sa sagutan na ito? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.